Jared's version of the voice. Flashback. Jared, umayos ka nga. You're always drunk. Ano bang problema mo, ha? Umiiyak na tanong ni Diane. Mula nang umalis si Hailey kasama ang mga bata, para akong nawala sa sarili. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. It's been 3 months pero gulong-gulo pa rin ang isip ko hanggang ngayon. Kung ganyan ka, maghiwalay na lang tayo. Wala namang saysay ang relasyong ito eh. Napatingin ako dito. Pati ba naman siya, iiwan ako? No! Wala nang natitira sa akin kundi ikaw, Diane. Please naman, huwag ka nang makisabay. Hindi ako nakikisabay. Inuunawa kita, Jared. Malungkot ka. Galit ka, Eddie, okay? I'll comfort you pero it's been 3 months at hindi ka pa rin makamove on. Huminga ito ng malalim. Alam mo, nalilito na ako kung sino iniiyakan mo. Yung mahiwalay ba sa mga bata? Okay, Hailey. Malamang sa mga bata. Ayokong mawalan sila ng ama. Ayokong iparamdam sa kanila na wala akong kwenta. Gusto ko silang makasama. Naramdaman ko kung paano nawala ng ama. Sobrang sakit na habang nakatingin ka sa ibang bata na buong pamilya, naiinggit ka. At yun ang ayoko mangyari sa mga anak ko. Kaya kong pakasamahan si Hailey dahil ayoko masaktan ng mga bata. Anong gagawin mo? Nalilito niyang tanong. Kukunin ko kay Hailey ang mga anak ko. Seryoso kong sagot. Are you crazy? That's against the law. I don't care about the law. Ano ko ang pinag-uusapan natin dito? Humarap ako sa kanya. Look at me. Hinawakan ko mukha nito. I'll take care of everything. Just trust me, Diane. Pagkatapos kong kunin ng mga bata, lalayo tayo sa lugar na ito. We can be a happy family, okay? Huminga ito ng malalim at tumango. Okay, I will wait for you, Jared. Wala akong ibang maisip para mapalapit ulit sa kanya kundi ang makipag-ayos. Kukunin ko ang loob nito. Sasabihin ko na mahal ko siya at kapag nahulog na siya sa akin, kukunin ko mga bata. Pagkatapos lalayo kami sa lugar na ito kasama si Diane. Kasalukuyan. Para akong sinampal ng paulit-ulit sa sinabi niya. Napasabunot ako sa buhok. Sakit. Sobra. Yung tipong gusto mong punasan ang luha niya pero hindi mo siya mahawakan. Ang lapit niya sa akin pero hindi mo siya malapitan. Gusto niya akong mawala sa buhay niya. Hindi ko kaya. Mahal ko na siya. Mahal ko na sa Hailey at ngayon sigurado na ako. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Niloko ko siya. Ang plano ko naman talaga noon ay makuha lang ang mga bata kasi ayokong lumaki sila na walang ama. Pero nagbago yun sa unang halik ko kay Hailey. Tila nawala ang lahat ng plano ko para sa amin ni Diane. Pinilit kong pigilan ang nararamdaman ko. Lagi kong kinukumbinsan sarili ko na mali ito kasi may taong naghihintay sa akin sa Pilipinas. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, nagiging panatag na ako sa kanya. Sa kanya ko lang naramdaman na punong-puno ng pagmamahal ang puso ko. Ayoko may lumalapit sa kanyang iba. Ayokong mawala siya sa paningin ko kahit ilang minuto lang. Gusto ko yung feeling na kayakap siya. Gusto ko matulog na siya ang huling mukha na makikita at siya din ang bubungad sa akin tuwing sasapit ang umaga. Kaya kong gawin at ibigay ang lahat, mapatawad niya lang ako at maibalik ang dati naming pagsasama. Muli ay naalala ko ang nangyari. Mag-lunch na lang tayo sa favorite mong restaurant, Diane. Pagyaya ko dito. Okay. Nakangiting sabi niya. Tila nagulat pa ito sa alo ko. Ngayon ko lang kasi siya niyayang lumabas. Ito ng oras para sabihin ko sa kanya ang totoo. Maayos ako makikipaghiwalay sa kanya. Bulong ko. Mabilis kaming nakarating sa restaurant. Sasakyan ko ang ginamit namin. Kinakabahan ako habang papasok sa loob. Parang may hindi magandang mangyayari. Gusto ko sanang tawagan si Hailey para kamustahin ito pero baka marinig ako ni Diane. Miss na miss ko na sila. Hindi na ako makapaghintay na umuwi sa Amerika. 1 linggo na din ako nandito sa Pilipinas dahil may inaasikaso ako. I'll have a smoked salmon, potato cakes with whipped cream. What about you, Jared? Tumingin ako sa menu. Shrimp pasta with white wine. Sauce, please. This is noted. Thanks, Mom and Sir.
sabi ng waitress at umalis na sa harapan namin. Thank you for the treat. Nakangitim pa sa salamat ni Dayan. You're welcome. Huminga ako ng malalim. Bahala na. I'm going back to America. Nakayuko sabi ko. What? Why? Is it because of your No, I'm sorry Dayan. Hindi ito makapaniwalang tumingin sa akin. Ayoko siyang saktan pero mas ayoko saktan sa Hailey kaya habang maaga pa, kailangan ko nang tapusin ang lahat. I don't understand. May nagawa ba akong mali? Nagsimula ng tumulo ang luha niya. Akala ko kukunin mo lang mga bata. Don't tell me. You fall in love with Hailey. I'm sorry Dayan. Gusto ko maayos ang relasyon namin ni Hailey. May mga anak kami. Hindi lang dahil sa bata, Jared. Huwag na tayo maglokohan dito. Nasasaktan ako makita siyang ganito. Minahal ko din ng sobra si Dayan at hindi ko yun pinagsisisihan. Tell me the truth. Mahal mo ba si Hailey? Please tell me, Jared. Yumuko ako pagkatapos humarap ulit sa kanya. Akala ko kukunin mo lang ang mga bata pagkatapos lalayo na tayo sa lugar na ito. Nakapagdesisyon na ako, Dayan. Nahihirapang sabi ko ngunit laking gulat ko nang makakita ng babaeng kamukhang kamukha ni Hailey. Hailey? Tawag ko sa pangalan niya. Bigla nitong sinugod si Dayan. Noong una hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung anong gulo ang pinasok ko. Hinawakan ko ang kamay ni Hailey ngunit hindi ito mapigilan. Nakalmot ako sa kamay kaya nabitawan ko ito. Nagpatulong ako sa staff ng restaurant. Nang makalayo na si Hailey, nakaramdam ako ng awa kay Dayan. Hindi niya deserve ang ginawa sa kanya. This is my fault. Bitiwan niyo ako! Sunundan ko si Hailey palabas ng restaurant. I need to explain everything. Alam kong patatawarin ako nito. 2 babae ang sinaktan ko ngayong araw. Ang sama-sama kong tao. Ito na ba ang karma ko sa mga kasalanan ko? Ininom ko isang baso ng alak at tinapon ito sa kung saan. Langyang buhay ito. Inaayos ko naman ang gulong ginawa ko. Sana hinayaan niyo na lang ako. Galit na sabi ko. Sorry Hailey, babawiin kita. Kayo na mga anak ko. Sabi ko habang walang tigil sa pagtulo ang aking luha. Handa na sana ako manirahan sa Amerika eh. Isakripisyo ang lahat at magsimula ulit ang bagong buhay. Nagpunta lang naman ako dito para siguraduhin ang tunay na nararamdaman ko para kay Hailey. Pinakasamahan ko si Dayan para alamin kung sino mas matimbang sa kanila pero wala eh. Nung nakita ko si Dayan, wala na ako nararamdaman. Habang kausap ko ito'y wala na yung sparks na nakikita ko noon bagamat si Hailey ang nasa isip at puso ko ngayon at alam ng Diyos kung gaano ko kagusto na bumalik na kaagad sa kanila. Inayos ko ang flight ko pabalik sa Amerika. Mga 2 weeks din ako naghintay. Habang naghihintay, inaasikaso ko ang kumpanya para habang wala ako dito, maayos ito. Akala ko magiging madali para sa akin na makuha ulit siya pero nagkamali ako. Galit na galit ito sa akin. Nakabanda ko sa buong village nila. Sinubukan kong gumamit ng iba't ibang sakyan ngunit nalalaman ko sino ako. Hirap na hirap ako kung paano magsisimulang humingi ng tawad. Kung ni makita ako, ay hindi ako pinapayagan. Bumalik ako luhaan sa hotel na tinutuluyan ko. Kinabukasan, kagigising ko lang na may kumatok sa pinto ng hotel ko. Wait for a second. Wala akong idea kung sino ang kumakatok. Wala din akong inaasahan dahil hindi pa ako nakaka-order ng pagkain. Binuksan ko ang pinto at laking gulat ko na may 5 armadong lalaki na hindi ko kilala ang nasa harapan ko ngayon. Who are you? Kinakabahang tanong ko. Nanlamig ang buong katawan nang tinutukan ako ng isang lalaki ng baril sa noo. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan ako ni Hailey at ng mga anak ko. Bulong ko sa sarili ko. Shut up. Wait for our boss. Boss? Anong pinagsasabi nito? Wala akong maalala na may nagawan ako ng mali na ibang tao. Jared. Boses ng lalaki. Nalaki ang mata ko nang makilala kung sino ito. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Tinuring kitang anak. Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko pero anong ginawa mo? Galit na sabi ng ama ni Hailey. Nagulat ako kanina nang makita ito.
Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung nasaan ako pero naisip ko din na walang imposible dito. Pagagalawin niya mga alipores niya mahanap lang ako. Dad, I'm so sorry. Pinagsisisihan ko na lahat. I made a mistake at inamin ko po yun. Isa pang suntok ang tumama sa tiyan ko. Napasuka ako ng dugo dahil sa lakas ng suntok nito. I'm sorry, Dad. Mabait ako kung sa mabait pero kaya kitang patayin kung hihilingin ng anak ko. Natatakot ako sa pinagsasabi nito. Kilala ko siya at alam kong kaya niyang gawin ang sinasabi niya. Please po, patawarin niyo ako. Mahal ko si Hailey. Mahal ko po ang anak niyo. Umiling ito at tinutukan ako ng baril. Please, Dad. Ayoko po mamatay. Gusto ko pang makita ang mga anak ko. Gusto ko pang sabihin kay Hailey kung gaano ko siya kamahal. Tumulo ang luha ko. Nakaluhod ako habang nagmamakaawa sa buhay ko. Tinitigan ako nito at umiling. Alam mo, sayang ka. Binigay ng anak ko ang lahat-lahat sa'yo. Sinaway niya ang utos namin para sa iyong demonyo ka. Huminga ito ng malalim. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ayusin mo ang gulong ginawa mo. Kapag hindi mo ito naayos, ilalayo ko sa iyo si Hailey at ang mga bata at sisiguraduhin ko magmamakaawa kung patayin na lang kita. Umalis ito sa harapan ko kasama ang mga tauhan niya. Napahiga ako sa sahig. Nalalambot ang buo kong katawan sa sakit. Halos hindi na ako makatayo. Hailey's personal voice. Dad, mabuti na lang at dumating ka na. Humalik ako sa pisngi nito bilang paggalang. Let's eat. Yes, susunod ako. Tumango ako. Pumunta ako sa dining table. Nakita ko ang panganay kong tahimik na kumakain. Hanggang ngayon umiiwas pa rin ito sa akin. You want more rice? Umiling ito at sinubo ang huling kanin sa plato niya. Hey hon, bati ni Dad sa asawa. Hey apo, how are you? I'm good, Lolo. I'm done already. Tumayo ito at dire-diretsyong naglakad. Nagkatingin na naman kami kaya napayuko na lamang ako. Kumuha ako ng kanin at beef caldereta. Favorite ko ito lalo na't luto ni Mommy. Dad, what happened to your hands? Nag-aalalang tanong ko. May sugat kasi ito sa kamay. Para siyang sumuntok sa pader at saka halatang bago lang ito dahil may dugo pa. Ha? Nothing. Naipit lang ako. Okay, next time mag-iingat ka na lang po. Ngumiti ako dito. Akmang isusubo ko ng kaldereta nang makaamoy ng hindi maganda. I think Hindi ko na natapos sa sasabihin ko at patakbong pumunta sa lababo. Bakit ganun yung amoy ng kaldereta? Parang panis na. O baka may nilagay na ibang sangkap si Mommy. What happened to you, Hailey? Wala po. Siguro, I need to rest na. Wala ako sa sariling naglakad paakyat sa kwarto ko. Pagpasok ko sa kwarto, napasandal ako sa may pinto. Hindi pwede ito. Mahinang sabi ko. Pangatlong araw na ako nakakaramdam ng ganito. Wala akong ibang maisip kundi baka buntis ako. Umiling ako. Baka masama lang pakiramdam mo, Hailey. Wala ito. Magpahinga ka lang. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Gabing-gabi na pero hindi ako makatulog. Paikot-ikot ako sa kama. Tumayo ako at naglakad-lakad sa kwarto. Para akong baliw kakaisip ng walang kwentang tao. It's already 12:30 a.m. Umupo ako sa kama nang biglang tumulo ang luha ko. Nakarinig ako ng pagbukas-sara ng pinto. Mommy? Boses ni Jamie. Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Lumapit ito sa akin kaya tinitigan ko ang mukha nito. I'm sorry, Mommy. Inaway ka ba ulit ni Daddy? Umiiyak na tanong niya. Niyakap ko ito ng mahigpit. Ang sakit na makita mong ganito ang anak mo. Gusto kong itanong kung tama ba na ako ang naging magulang nila. Na-deserve ko bang maging ina pagkatapos ng sakit na pinaparamdam ko sa kanila? Nakikita naman siguro nila kung anong effort na ginagawa ko para lang mabuo ang pamilyang ito. Sakripisyo naman na may tatawag na hayaan ko makipagrelasyon si Jared kay Dayan kahit na mag-asawa kami, diba? I'm sorry, baby. I'm sorry. Mommy loves you. Umiiyak na sabi ko. This is all my fault. Kung hindi ko pinilit ang sarili ko kay Jared, walang masasaktan. Walang magdudusa. Lagi ka nalang umiiyak because of Dad. I hate him. Shh, stop crying na. Pinunasan ko ang luha niya.
Don't hate him. Your dad loves you and Jacob so much. At saka hindi siya ang may kasalanan ng pag-iyak ko, okay? Umalik ako sa noon niya. Si Jamie ang dahilan kung bakit ako pinakisamahan ni Jared, kung bakit niya ako pinakasalan noon. Alam kong hindi niya pa kami maintindihan ngayon pero soon. Tumabi siya sa akin sa pagtulog. At least, habang katabi ko siya, nabawasan ang pag-iisip ko at kaagad nakatulog. 2 weeks later, Miss Hailey, you can now proceed to the clinic. Ngumiti ako sa nurse. Kasalukuyan ako nasa OB-GYN. I want to know the truth. Nag-try kasi ako ng PT pero negative ang lumabas. Gusto ko lang malaman kung bakit ako nakakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis kung negative naman ang lahat ng resulta sa PT ko. Hi, I'm Dr. Tess. Let's start. Tumango ako. Mabuti na lang at Pilipino ang doktor kaya nakakapagtagalog ito kahit papaano. Tumagal na 1 oras ang check-up. You're pregnant, Miss Hailey. Congratulations! Umiling ako. Hindi pwede ito. Ayoko pating itong batang ito na nasa sinapupunan ko ay masaktan ng dahil sa akin. Doc, I don't want this baby. I want an abortion, please. What? That's against the law, miss. Mas mabuti pang tawagan natin ang parents mo. No. Please, Doc. I don't want this baby because I was raped. Pagsisinungalin ko. He will hurt me kapag nalaman niyang buntis ako. Bumikit ang doktor. Tila napilitan itong kumuha ng papel at ballpen. Take this 2 times a day. Siguro, within 3 days, epekto na yan. Here, meron akong isa dito. Walang makakaalam nito, okay? Tumango ako. Hinawakan ko ang reseta at gamot na binigay nito. Thank you. Wala ko sa sarili habang naglalakad sa hallway ng ospital nang may makabangga sa akin. Nahulog ang dala kong reseta at gamot. Shit, I'm really Hailey? Boses ni Jared. Anong ginagawa niya dito? May pasa ito sa muka. Pinulot niya ang papel na nasa sahig. Akin na yan. Sabi ko. What the hell? Bakit kami ganyan? I don't need to explain myself. Umalis ka sa dadaanan ko at pwede ba? Huwag kang mag-skandalo dito. Langya, Hailey, ano yan? Bakit kami ganyan? Sigaw niya. Hindi ka magsasalita? Fine. I'm pregnant and I will abort the baby. Happy? Now, get out of my sight. Why? Bakit kailangan mong idamay ang batang walang alam? Hailey, ganyan ka na ba kasamang tao? Hindi na kita kilala. Isang malakas na sampal ang binigay ko dito. Ako pa talaga ang naging masama. Never mo kong kinilala, Jared. Kaya huwag ka magkunwari na may paki ka sa akin. Tama ka. Masama akong tao and that because of you. Mas pinili kong mamatay ang anak ko para hindi niya makilala ang katulad mong walang kwentang ama. Tinulak ko ito. Umiiyak ako naglakad. Bakit pa siya bumalik dito sa Amerika? Para ano? Guluhin ulit ang buhay namin? Pinunasan ko ang luha ko bago bumaba ng sasakyan. Kailangan ko magkunwari na walang nangyari ngayong araw. Pagpasok ko sa loob ng bahay, humalik ako sa mga bata. Mom, I have a perfect score in science. Good job, anak. Masayang sabi ko kay Jamie. O, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Sabayan mo na kami. Humalik ako sa pisngi ng parents ko. I'm good, Dad. Magpapahinga na ako. Saan ka ba nagpunta? Hindi ka man lang nagpaalam. Sabi ni Yaya nagmamadali ka daw umalis kanina. Tanong niya. Namasyal lang sa mall. Tumingin ako ng pwedeng decoration para sa darating na birthday ni Jamie. Oh God, ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang maliliit pa ang mga apo ko. Pilit akong ngumiti. Sige Dad, akyat na ako sa kwarto. Nakangiting tumango ito pagkatapos binuhat si Jacob. Our baby boy. Pagpasok ko sa kwarto, napasandal ako sa pinto. Yung ngiti ng parents ko ang naalala ko. Isa din sila kaya ayokong ituloy ang pagbubuntis ko. Alam ko masasaktan sila kasi nagpabuntis na naman ako kay Jared. Hindi nga namin maayos ang relasyon namin tapos eto na naman. Hindi ba nila nakikita na nasasaktan ako pero alam ko nararamdaman nila kapag may mali sa akin. Matanda na sila para masaktan ng dahil sa akin. Matanda na sila para isipin ang kapakanan ko. Walang ibang pwedeng sisihin dito kundi ako din. Nagpauto ako sa mababangong salita ni Jared. Nagtiwala ako kaagad.
Uto-uto kasi ako. Nilak ko ang pinto at pumasok sa banyo. Nilagay ko sa lababo ang mga binili kong gamot. Kinuha ko ang bottled water na dala ko pagkatapos binuksan ang gamot. Nasubo ko na ito nang makita ang sarili sa salamin. Bakit? Bakit kailangan mong idamay ang batang walang alam, Hailey? Ganyan ka na ba kasamang tao? Hindi na kita kilala. Naalala ko ang sinabi ni Jared. Hindi ka masamang tao, Hailey. Sabi ko sa sarili. Napahagulhol ako at niluwa ang gamot sa bibig ko. I'm sorry, baby. Napahawak ako sa tiyan ko. Tinapon ko ang lahat ng binili ko sa basurahan. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Paano ko nagawang patayin ang sarili kong anak? May kumatok sa pinto ng kwarto. Hindi ko ito binuksan at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Open the door, Hailey! Please, leave me alone! Sigaw ko. Open this door! Ayoko makita nila akong ganito. Lumabas ako ng CR. Nagulat ako na makapasok sila sa kwarto ko. Sinalubong ako ni Dad ng sampal sa mukha. Tila nabingi ako sa lakas nito. How dare you kill your unborn child? Galit na tanong ni Daddy. Hindi kita pinalaking ganyan, anak. May humawak sa likuran ko. It's Jared. Siya ang nagsumbong sa magulang ko. I'm sorry. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I'm so depressed. Gusto ko nalang patayin ang sarili ko. Lumapit si Mommy at niyakap ako na mahigpit. I'm sorry, Mom. Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang masaktan. Pagod na ako. Huling sabi ko bago nalabo ang aking mga mata. Nagising ako nang makaramdam ng paghimas sa buhok ko. It was Jared. What are you doing here? Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Hailey, I'm really sorry for everything. Nagkamali ako. Nung una gusto ko lang makuha ang anak natin pero nung nakasama kita, nung mas nakilala kita, doon ko tinanong yung sarili ko kung bakit ang tagal ko bago mahalin ka. Naging masama akong asawa sa iyo, Hailey. Kaya naiintindihan ko kung gaano ka kagalit sa akin. Lahat ng pinakita ko sa iyo, totoo ang mga yun. Umiling ako. Nasira ang buhay ko dahil sa iyo. Tumingin ako dito. At yung mga sinasabi mo, hindi na ako naniniwala. Alam ko matagal bago bumalik ang tiwala mo sa akin. Handa akong maghintay kahit gaano pa yan katagal. I will do everything para maparamdam sa iyo na mahal kita. Nahanda na ako makasama ka habang buhay. May luha ito sa mata habang nagsasalita. I want my parents. Please. Mayinang sabi ko. Tumango ito bago lumabas ng kwarto. Naawa ko sa kanya. Para kasing totoo ang mga sinasabi niya pero ayoko nang sumugal. Ayoko nang masaktan. Ubos na ubos ako. Pagod na pagod ako mahalin ng isang katulad niya. Ilang sandali lang nang pumasok naman ang mga magulang ko. Anak, are you okay? Tumango ako. I'm sorry. Mom, Dad. Hindi ko alam kung anong iniisip ko kanina. It's not your fault, anak. Nalilito ka lang sa mga nangyayari sa paligid mo. What do you mean? Nagkatinginan sila. You're not pregnant, Hailey. Nagulat ako sa sinabi nila. But the doctor told me that... Naguguluhan ako. Baka daw nagkamali lang ang doktor na pinag-check-upan mo. Yung symptoms na nararamdaman mo, dala lang ng pagod at pagpupuyat. Tsaka, hindi ka rin nakakakain ng tamang oras. Napahilamos ako sa muka. You need a treatment for your depression, anak. May kilala ang tito mo. Yun ay kung papayag ka. Hindi ako buntis pero sabi ng doktor, naguguluhan ako. Bakit kailangan niya akong bigyan ng gamot pampalaglag kung hindi ako buntis? Ewan ko. Bahala na. Tumango na lang ako. Hindi ko hayaang masira ang buhay ko. Kailangan ako ng mga anak ko. Lumipas ang 1 linggo. Dinala ako dito sa hospital care. Nandito na din ang mga gamit ko. Hindi na ako nagpaalam sa mga bata kasi ayoko makita nila akong ganito. Dinala ako sa lugar kung saan para itong probinsya dito sa Amerika. Dito ako mag-stay ng 3 to 8 months, depende sa pagaling ko. Pwede namang lumabas, mamasyal kung saan mo gusto pero ako
Mas pinili kong manatili sa tinutuluyan ko. May mga kasama naman ako dito sa lugar na ito. May sarili-sarili kami mga kwarto at saka hindi kami nag-uusap. Walang paki-alaman kumbaga. Karamihan dito, physical, sexual or emotional abuse. Yung iba naman, sa sobrang kalungkutan dahil nawalan o iniwan ng pamilya. How are you today? Do you remember what I said the other day? Before you love them, you must love yourself first. Before you build them, you must be whole. Always prioritize yourself. Are you listening? You're spacing out again, Miss Hailey. What do you feel? Tanong ng therapist ko. Pampitong araw ko na ito. Broken. Wala sa sarili kong sagot. Yun naman kasi ang totoo. I will show you a picture. Give me one word that comes into your mind. Napayak ako na ipakita nito ang dalawa kong anak. Oh God, I miss them so much. Pagkatapos, ang picture naman ni Jared. I hate him. I think you're not ready to see them yet. I will be back tomorrow morning. Iniwan ako nitong umiiyak. Ganito na lang ba palagi? Hirap na ako sa sitwasyon ko. Ang hirap labanan ng depression. Minsan gusto ko nang patayin ang sarili ko. Iniisip ko nang mag-suicide pero tuwing nandun na ako sa point na yun, mukha ni Jamie at Jacob ang nakikita ko. Iniisip ko na hanapin nila ako. Naiiyak sila na masasaktan kapag nawala ako.